Saang planeta kasya ang 500 pesos na halaga ng panghanda sa papalapit na holiday season? Yan ang tanong ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Kasunod dito ng pahayag ni Trade and Industry Secretary Maria Cristina Aldeguer Roque na kung tutuusin makakabili na ng ham, makagagawa na ng macaroni salad at spaghetti sa 500 piso. Ayon kay Congressman Ridon, hindi ito ang unang beses na iginiit ng DTI na sapat na ang 500 pesos para panghanda ng isang ordinaryong pamilya. Pero anya, ito ay kung may sapat na ipon para sa pagdiriwang ng holiday. Ang mas mahalaga anya ay ang pagtitiyak ng gobyernong mananatiling mababa at abot kaya ang presyo ng mga pangailangan. Binatikos din ni House Deputy Minority Leader Akbayan Party List Representative Percy Sandanya ang pahayag ng kalihim ng DTI. Kasya naman kung magta-travel ka back in time. Habang nalulunod ang mga kababayan natin sa taas presyo, nakakainsulto yung ganitong mga paandar ng DTI. Since 2022 pa nila yan sinasabi. Siguro doon sa imaginary family ng DTI, nagwa 1 meal a day lang yung pamilya. Kung talagang seryoso ang DTI na gawin ang trabaho nila, dapat itulak nila na i-certify as urgent ang ating panukalang 200 peso wage increase para naman may dahilang mag-celebrate ang mga manggagawa ngayong Pasko. Nilinaw naman ni Trade and Industry Secretary Roque na ang pahayag niya tungkol sa 500 pesos na halaga ay posible lamang kung simple ang ihahanda at aplikable rin ito sa pamilyang mayroong 3 hanggang 4 na miyembro. May hamon naman sa DTI Secretary si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Ikaw nga mismo baka hindi nagno-Noche Buena ng 500 piso eh. Ngayon, Secretary Roque, kung talagang naniniwala ka at ipinaglalaban mo, nakasa talaga yung 500 piso para sa Noche Buena, mag 500 peso Noche Buena Challenge tayo. Kayo na mamili ng palengke at lugar, sasamahan ko pa kayo. Ang reaksyon naman ng Malacanang nang tanungin sa issue ng 500 pesos na halaga ng panghanda. Hindi naman siguro pwedeng pagsabay-sabayan. Pwede isa. Pwede ham siguro. Meron namang murang ham. Meron, di ba? Yung per shape, depende yan eh. Kung anong bibilin mo. Ano ba ang balak mo? Kasi di ba may nabibili naman na nakapack na yung pang chop suey. Mura lang yun. Tapos bumili ka ng bihon, toyo. Pero ma'am, tama po ba na dapat pagkasyahin yung 500, lalo na po ngayon na nakaranas po ang bansa ng kalamidad? Ito ba yung kwentuhan na lang tayo? Depende. Kasi kung yun lang naman ang kaya ko. Okay, ma'am. At kaya ko namang tumingin sa mga may discount. May mga grocery stores na may discount. Pag malapit na yung, let's say, 3 months na dapat mabenta na ito lahat, depende po yan si diskarte. But still, sabi ko, hindi po ako sasagot in behalf of DTI dahil magkakaroon po sila ng kanilang press briefing. Panawagan naman ni House Deputy Speaker at TUCP Party List Representative Raymond Democrito Mendoza kina Secretary Roque at Undersecretary Castro, ihinto na ang pangangaral sa mga Pilipino kung papaano dapat pagkasyahin ang budget. Sa halip anya, dapat tiyaking may sapat na kinikita ang bawat Pilipino sa pamamagitan ng mas mababang buwis o kaya ay mas mataas na sahod. Hindi rin anya mabubuo ang tiwala sa gobyernong pinangangatwiranan ang 500 pesos na panghanda habang hinaharang ang 200 pesos na aumento sa sahod. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.